ang nakakakumbinsi na kalikasan ng misteryo sa pagpapagaling ni Jesus. Ito ay upang matupad ang sinabi sa pamamagitan ni Isaias na propeta. Siya mismo ang kumuha ng ating mga kahinaan at nagdala ng ating mga karamdaman. Mababasa po yan sa Matthew chapter 8 verse 17. O Panginoon naming Ama sa langit, marami pong salamat Panginoon at binigyan niyo po kami ng bagong araw at Panginoon tunay na napakabait niyo po sa amin. Naway po Panginoon, mapansin po ng lahat ang mga blessings na katulad nito. At Lord, we also pray din Lord, alam po namin makapangyarihan po kayo. Yung mga tao may sakit po ngayon, ay pagalingin niyo po. Ako po ay naniniwala at nananampalataya na kahit isipin niyo lang, i-will niyo lang po, Panginoon, ay talagang gagaling po sila. Naway pagalingin niyo po sila. At Panginoon ko pong mahal, sana po bigyan niyo po kami ng talino at lakas ng loob na gawin po ang matututunan po namin dito sa devotion. Naintindihan po nawa namin dito. At Panginoon, patawarin niyo po kami sa mga kasalanan po namin at ipinapanalangin po namin ito sa ngalan ni Jesus. Amen. Si Kristo ay namatay para sa mga kasalanan ng lahat at nagtitiwala sa Kanya. Ngunit ang mga mananampalataya ay nagkakasala pa rin. Sa pamamagitan ng kanyang muling pagkabuhay ay natalo niya ang kamatayan. Ngunit ang mga Kristiyano ay namamatay pa rin. Napagtagumpayan niya ang pagdurusa at karamdaman. Ngunit ang mga mananampalataya ay mayroon pa rin pagdurusa at sakit. Ang pangunahing layunin ni Jesus sa pagbabayad sala ay upang talunin ang kasalanan at kamatayan, hindi lamang upang mapagtagumpayan ang pisikal na pagdurusa. Ang huling katuparan ay nasa hinaharap pa rin. Makikita niyo po yan sa cross-reference ng Romans chapter 8 verse 22 to 25 at Romans chapter 13 verse 11. Mahirap makipagtalo na ang ministeryo ni Jesus sa pagpapagaling at pagpapapako sa krus ay nangangahulugan na ang mga Kristiyano ay hindi na dapat magkaroon ng karamdaman. Kung totoo ang argumentong iyon, dapat nating asahan na hindi mamamatay pisikal, ngunit mali iyon. Muli, ang ebanghelyo ay tungkol sa kapatawaran mula sa kasalanan, hindi pagpapalaya mula sa pisikal na sakit. Cross-reference po nito ay mababasa niyo po sa 1 Peter chapter 2 verse 24. Dahil sa nakakakumbinsi na katangian ng ministeryo ni Jesus sa pagpapagaling, mahirap maunawaan kung bakit hindi siya tatanggapin ng sinumang nakarinig o nakakita ng alinman sa mga himalang iyon. Lalo na mahirap unawain na ang sariling bayan ng Diyos kasama ang lahat ng kanilang mga espesyal na pagpapala, ang batas, ang mga propeta, ang tipan ay halos tatanggihan ang anak ng kanilang Diyos. Ngunit mula sa simula ng pagkakatawang tao ni Kristo, binanggit ni Juan ang pagtanggi na ito. Ang mga sa kanya ay hindi tumanggap sa kanya. Mababasa niyo po yan sa John chapter 1 verse 11. Ang anumang pagtanggi kay Jesus ay lumilipad sa harap ng mga katotohanan. Maging ang gayong kawalan ng pananampalataya ay ginawa ng mga tao noong panahon ni Jesus o ng mga nag-aalinlangan sa ngayon. Sa pag-unlad ng kanyang ministeryo, sa pagpapagaling ang mga patunay ng kanyang pagkakdiyos, kapangyarihan, awa at kabutihan ay laging malinaw na lampas sa kontradiksyon. Lahat sila ay humihingi ng nagkakapagliligtas na pananampalataya sa iisang tunay na tagapagligtas at Panginoon. Tanungin ang iyong sarili. Ano sa palagay mo ang iyong magiging tugon sa ministeryo ni Kristo? Kung naroon ka ba upang masaksihan ito ng direkta? Iba ba ang dahilan ng pagdududa sa Kanya ngayon kaysa noon? O Panginoon naming Ama sa langit, marami pong salamat sa devotion po na ito. Naway Panginoon talagang maintindihan po namin na mula po sa inyong turo ngayon na ang pagpapagaling ng pisikal na paghihirap, emotional man yan, o talagang sakit po Panginoon, ay hindi po mawawala sa mundo na ito.
Ngunit Panginoon, yung sakit namin na kasalanan na magdadala po sa amin sa impyerno, kayo po lamang ang mapagpapagaling at pagkatapos po ng buhay na ito, kapag ang tao po ay tunay na nampalataya na si Kristo ang kanilang Panginoon sa kanilang buhay, ay binigay nila talaga ang lahat-lahat sa inyo ng buong pagmamahal, ay sila po ay magkakabuhay na walang hanggan katulad po naming nananampalataya na. Panginoon, patatagin niyo po ang pananampalataya ng bawat isa na nananampalataya sa inyo. At Panginoon, yung mga hindi pa po ligtas sa kanilang mga kasalanan na magdadala sa kanila sa impyerno, ay tanggapin si Kristo Jesus ng buong puso bilang kanilang Panginoon. Marami pong salamat po, O Diyos, at ipinapanalangin po namin to sa ngalan ni Jesus. Amen. Ulit po, itong mga devotion na po na ito ay galing po sa gty.org. Ang nakalagay po doon ay English. Itinatranslate lang po natin sa Tagalog. Itong devotion na ginagamit natin ay galing po doon sa Life of Christ.